Mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Natapos na po natin ang aklat ng ikalawang hari ng mga hari. Ngayon naman ay pagninilay-nilayan natin ang aklat ng Kawikaan, Kabanata 18. At ang magbabahagi po ng salita ngayon ay si Pastor Jason. At ang pamagat ng kabanatang ito ay sa pamamagitan ng karunungan sa isang relasyon. At ito ay hati-hatiin ko sa ilang talata. Sa taludtod 1 hanggang 3 ay ang unang talata. Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan. At salungat sa lahat ng tamang isipan. Sa taludtod 1, ang mga taong makasarili na hiniwalay ang sarili sa mga tao. So tayo ay palaging mag-isa, ginagawa natin kung anong gusto nating gawin. Iniisip lang natin ang ating sariling gawain pero wala tayong pakialam sa iba. At siya ay salungat sa lahat ng tamang isipan, tamang paghatol. Hindi niya alam ang tungkol sa karunungan. Hindi niya alam na ang karunungan ay ito ay isang samahan. Kung isang tao ay may karunungan, kung ito ay nasa cell group o nasa ibang cell member, ang relasyon natin sa cell group at sa trabaho natin o sa ibang departamento, ang relasyon natin sa ibang katrabaho natin, ang relasyon na ito ay nagpapakita kung ikaw ay isang mangmang o hindi. Ako ay naglilid ng cell group sa mahabang panahon. Sa huli, nung nakaraan, nung ako ay naglid ng cell group, tinutulungan ko ang iba. Ngunit na-realize ko ngayon na ang cell group ay nagbibigay ng protection sa akin. Kaya kung naglid kayo ng cell group, ang cell group na ito ay nagbibigay ng protection sa atin. Kung ikaw ay nasa paghihirap na financial o nahihirapan ka sa iyong financial na kalagayan, pag sinabi mo sa cell leader mo, ang cell leader mo maaring tulungan ka niya at maaring tulungan ka niya at kung ikaw ay may sakit, ikaw ay i-admit sa hospital. Ang ibang tao, tatawag sila sa hospital o ang ibang tao naman ay dadaling ka sa hospital, bibisitahin ka nila at babantayan ka nila. Ito ay isang proteksyon. Ito ay isang katalinuhan na makasama ka sa isang paligid na may proteksyon. Itong mga nakaraang araw, si Pastor Joshua at si Simo ay nilalakad nila kasama si Favor at napadaan sila sa bahay namin. Sabi nila, ang bahay niyo ay parang gumanda. Bakit? So ito ay dati hindi siya maganda. At ang bahay namin ay nakita ng mga ibang disciples namin nung nakaraan, yung kalagayan ng bahay namin. Hindi nila ito makayanan. Pero ngayon, dahil ginawa nila ang isang renovation at pininturahan nila ito. At yung mga linya ng kuryente ay natakpan na, hindi na ito nakikita at naglagay sila ng mga larawan sa iba't ibang lugar. So ang lugar na ito ay naging bago sa paningin. May nagbigay sa amin ng bulaklak at ang hardin namin, ang balkonahe namin sa taas ay naayos din. Ngayon ang buong lugar ay naging maganda.
So ito ay nagkaroon ng kayamanan sa relasyon, hindi lamang sa dahil sa bahay, hindi lamang sa kayamanan. Ang mga ibang disciples ay pumunta sa bahay namin ng ilang beses at sila din yung nagsasabi na, itong lugar na ito hindi maganda, itong bandang ito ay hindi maganda. Ang tahanan ko nung mga nakaraang taon ay naging parusa sa mga disciples ko. Pero ngayon ay naging maganda na. Kung meron tayong relasyon sa ibang tao, alam natin ang ating lugar, kahit ikaw ay kuya o kapatid na batang lalaki, alam mo kung paano makipag-usap, alam mo kung paano makisama sa iba. Minsan, hindi dahil ang sinasabi natin ay tama o mali, kundi wala tayo sa lugar upang sabihin iyon. Kung wala tayong magandang relasyon sa komunidad, ibig sabihin hindi natin alam kung saan tayo tatayo sa isang komunidad. So, kulang tayo sa proteksyon, nagkulang tayo sa kayamanan. Kaya ang mga taong makasarili at hiniwalay ang kanilang sarili sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Dahil iniisip niya lamang kanyang sarili. Gusto niya lamang sabihin kung ano ang nilalaman ng kanyang puso. Sabi dito sa taludtod 2. Gusto niya lamang sabihin ang kanyang gustong sabihin ang kanyang opinion, pero ayaw niyang makinig. Ayaw mong makinig sa iba, kaya ayaw din makinig sa iyo ng iba. Hindi naman sa ayaw ko sa iba, pero ang iba ay ayaw sa akin, lumalayo sila sa akin. Kasi nagsasalita ako, pero salita ko ng salita, pero ang iba hindi sila nakakapagsalita. Ito ay hindi matalinong pamamaraan. Pagsipon ng kasamang kasunod ay kahiyan. Kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustahan. Ang mga makasarili ay sila ay masama, sila ay makasarili, at sila ay mayabang. Dahil ikaw ay mayabang laban sa iba, so ikaw ay makokontempt at ipinagmamalaki mo ang sarili mo at magdadala ka ng kahihiyan. Kaya ang iba, bibigyan ka rin ng kahihiyan. Ang mga masasamang tao ay makasarili. Kung tayo ay makasarili, gusto lang nating magsalita patungkol sa ating sarili. Gusto lang nating pag-usapan ang patungkol sa ating sarili, pero ito ay walang karunungan. Dahil wala ang proteksyon at kayamanan sa isang komunidad. Sa taludtod na 4 hanggang 8, ang karunungan ay makikita sa ating pananalita. Makikita mo at maunawaan mo sa pamagitan ng kanyang salita kung siya ay marunong o hindi. Dapat tayong matuto kung paano ipahayag ang ating sarili. Sa taludtod 4, ang wika ng tao ay bukal ng karunungan, parang dagat na malalim at malamig na batisan. Parang dagat na malalim, sabi niya, hindi lang mababaw. Ang ibang karunungan ay nagmumula sa kaibuturan ng ating puso. At pag sinabi natin ito sa mga tao, sabihin nila, maganda. Tulad ng itong buhay na tubig na nagbibigay at nagpapalakas sa atin. Ito ang ating mga salita. Paano natin ito gagawin? Sa taludtod 5, ang pagkiling sa may sala ay isang kamalian, gayon din naman kung ipagkakait ang katarungan. Ang pagkiling sa may sala, ibig sabihin nito ay itinataas mo ang muka ng masamang tao. Titignan mo ang muka ng isang tao at magdedesisyon ka kung anong sasabihin mo. Kung sila ay mayaman at sila ay mabagsik, sabihin mo, okay, sige, tatayo ako dito sa iyong tabi, dito ako sa iyong tabi. Ang salita natin ay karunungan, pero dahil tayo ay may pagkiling, ang salita natin ay hindi nagiging karunungan. Sa 6 na taludtod, ang labi ng mangmangbunga ay alitan at ang kanyang bibig hatid ay kaguluhan.
就係一開口就被罵啦，一開口就會帶出那些漩渦出來，一開口就會帶出漩渦出嚟，帶出這種關係的衝突出來。Sa pagkakataon na sila ay nagsalita, ito ay nagdudulot ng hindi pagkaunawaan ng komprontasyon. Sa talata taludtod 7, sabi niya kanyang bibig maghahatid sa sariling kasiraan, kanyang labi na may isang bitag na kahuhulugan. 就係代入自己嘅話語嘅陷阱裏邊，然後喜歡聽閒話，就喜歡聽閒話，傳舌人的言語如同美食。 At gustong-gusto niyang makinig sa isang chismis. Sabi niya sa taludtod ng ikawalo, ang chismis ay masarap pakinggan. Gustong-gusto ng lahat ng pag-uusapan. Sabi niya, sasabihin dito, oh wow! So ang emosyon mo ay mananatili at ay may sasabihin at may lalapit sa iyo, sasabihin, oh may sasabihin ako sa iyo pero wag mong sasabihin sa iba. At ang dibdib mo ay kinakabahan kaya gustong-gusto mong makarinig. Ito ang salita ng mga taong nagbibigay ng chismis. 就係我哋一直好想聽啲閒話。 At ito ay hindi isang matalinong pamamaraan. Kung gustong-gusto nating makinig sa isang chismis, ito ay hindi isang matalinong pamaraan. Nagkakaroon, maging maingat tayo sa mga chismis na gusto nating marinig. 某某某咧喺嗰度發生 Ay, pag may lumapit sa'yo, sinabi, alam mo ba na ang ganito ay nangyari sa ganito? Ano ang ginawa niya at ano ang nangyari sa huli? Oh, yan ang totoo. Oh, talaga? Oh, paano yun nangyari? Ang tono ay ganito. 是這樣的。 呢個調調就差唔多係咁嘅情況。昨天我經過茶水間的時候，我發現那個人在哭哦。尋日我經過茶水間嘅時候，發覺呢個喺度喊喎。 Dumaan ako sa pantry kahapon at nakita ko na may umiiyak. 咁行埋都唔知發生咩事。告訴你， Oh, hindi na ako lumapit sa kanya dahil hindi ko alam kung ano ang nangyari. At maya-maya tinawagan niya ako at nag-usap kami ng ilang oras. At tinanong ko kung anong nangyari. 嘅美食，就是我們腦中 Ang tagapagatid ng chismis o nagsasalita. 在裏面一路去傳 At 呢啲 kung patuloy tayong mapupunan ng mga ganito, 開口起爭端啊。 就係開口。 at tayo ay magsasalita din. So ang bibig natin ay ating magiging kasiraan. 所以智慧反映喺 At ito ay magpapatuloy. Ang ating karunungan ay nagmakikita sa ating mga salita. 反映在態度。 Sa 9 hanggang 15, sabi dito, ang taong batu, 第一個，你是殷勤 ang karunungan ay patungkol sa iyong pag-ugali. Ikaw ba ay masipag o tamad? 的與浪費人為弟兄， 做工懈怠的與浪費人為弟兄， 就是講懶惰的跟浪費是一樣的。 就係講懶惰。 Ang pagmamataas ay nagbubuga ng kapahamakan, ngunit ang pagpapakumbaba ay karangalan. So kung ikaw ay tamad, ikaw ay 其實呢個浪費呢 isang mapanira. 係破壞。就是。 Kung ikaw ay 我做得慢，我懶惰， tamad, ikaw ay mapanira. 一樣的。 就有做得慢我懶惰，其實同破壞係一樣嚇。 這個 Ako ay tamad, 多做 sa tingin ko ay masisira ko lamang 唔 ang 係多做多錯， iba. 少做少錯。 你做得 Sabi 少 nila, 其 pag 實 gumawa ka 跟 ng marami, mas marami kang magagawang mali. Pero pag hindi ka gumawa ng marami, kaunti lang ang magagawa mong mali. Pag gumawa ka ng kaunti, ay kaunti lang ang masisira mo. 他說決策拖延比 So may mga salita, kami mga 貪 Taiwanese, 污更加可怕，貪污當然是不對啦，貪污梗係唔啱啦。但是你 ang hindi pagtuloy ng isang pulisiya ay higit pa sa korupsyon. Pero kung ikaw ay hindi mo tinutuloy ang paggawa ng isang desisyon tulad dito sa Hong Kong, 的例子啦，我講一個相反嘅例子，比如說如果香港一直不蓋捷運， okay, nagbibigay po ng example si Pastor Jason. O sa alimbawa dito sa Hong Kong may MTR na hindi na 對香港人咧 pagpatuloy at kailangan pang pag-aralan. So magbibigay ito ng maraming problema. Sa bawat umaga, pupunta ka sa trabaho, magkakaroon ng traffic. Alam niyo ba sa ibang bansa ang traffic ay napakatindi. Dahil ikaw ay dahil hindi nila tinutuloy ang paggawa ng desisyon. Kaya kailangan mong magbayad ng isang malaking halaga. Kaya ang pagiging mabilis ay napaka-importante. 要倚靠神是重要的。之後我哋倚靠神係重要嘅。 At ito ay napakahalaga din sa pagtitiwala sa ating 需要 Diyos. 理解
10到11節。耶和华名是坚固的， Sa taludtod 10 hanggang 11, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Ang ari-arian ng isang mayaman ay kanyang kanlungan. Akala niya'y maililigtas siya nito sa oras ng kapahamakan. 佢自己幻想，就是我到底 Sa kanyang 还是 sariling paniniwala, sabi niya, 到底我係依靠 dapat ba akong magtiwala sa kayamanan ko o dapat ba akong magtiwala sa Diyos? 古时候小时候就听过了，呢句説話咧，大家古時候小時候就聽過啦。然後我們 Sa mga nakaraang panahon pa, narinig na natin ito, di ba? 要依靠神，我哋要依靠神。 Sabi natin, tama ka. Kailangan nating magtiwala sa Diyos. Ito ba talaga ang tunay na nangyayari? 好像比較舒服，對不對？如果戶口多一個零就比較舒服，係咪？如果再多一個零，那就更舒服了， Kung ang aking account pa ay tumaas ng isang numero, 安全感啊。 ako ay matutuwa. So nagkaroon ng sense of security. 都係一樣。只是我們戶頭沒有多兩個零， So, pareho lang tayo nagtitiwala sa ating kayamanan. Pero ang ating account ay hindi tumaas ng 2 numero. Kayong mga mayayamang tao ay may problema. Ngunit lahat tayo ay may problema. Saan tayo nagtitiwala? 箴言裡面的智慧，它是環環相扣的。其實依靠咧喺箴言裏面真智慧係 Sa aklat ng kawikaan, alam nyo ang karunungan ay napakahalaga. So, kailangan din natin maging mabilis. Ang unang 所以 ang pag-ugali na dapat natin ay magtiwala sa Diyos at magtiwala lamang sa Diyos. 所以唔係講話殷勤嘅人就唔依靠神，唔係咁樣。 Hindi ibig sabihin na kung ikaw ay magaling na ay hindi ka nagtitiwala sa 都 Diyos. 唔係話依靠神嘅人就可以唔殷勤。 Hindi ibig sabihin na kung hindi ka 我們有時候會經歷神 masipag ay hindi ka na dapat magtiwala sa Diyos. Minsan nakakaranas tayo ng mga himala 明明事情 at ipapatotoo natin ito. 奇妙式的轉變，所以就Maaring tayo ay nasa masamang sitwasyon, ngunit dahil sa himala, ang sitwasyon ay nagbago. 那麼確實這個是很值得見證的。 確實呢個值得見證。所以每個人見證常常都是這樣的。 Dapat nating itong ipatotoo. Dapat tayong magbigay ng patotoo. Kaya tayo ay nagbibigay ng ating mga patotoo. Minsan, kailangan nating maghintay na kumilos ang ating Diyos dahil tayo ay nagtitiwala sa ating Diyos, di ba? Tama ba? 完全靠神，但是也不太努力這樣子。 就變成完全靠神，但係就好似唔係好努力咁。 Nagtitiwala tayo sa Diyos, ngunit hindi talaga tayo 要殷勤。 gumagawa. Ngunit ito ang sinasabi dito sa kawikaan. Kailangan nating maging masipag. Ang Diyos ay natutuwa sa ating kasipagan. Tayo ay patuloy na pagpapalain ng ating Diyos sa kabila ng ating kasipagan. 舉個例子，我們努力到70分好了， 我哋努力到70分， 那可能神可以加到90分哦。 神可以 Halimbawa sa 70% ng ating pagtatrabaho, ang Diyos ay kaya niyang gawin na bigyan tayo ng 70%. 到50分啦。其實這是兩個不同。 Kung tayo ay magtatrabaho ng 10% ng ating pagtatrabaho, ang gagawin na ay magkakaroon ng himala ng 50%. So, kailangan nating maging masipag. Ngunit sa ating kasipagan ay patuloy tayong maghintay ng mas malaking himala. Sa Taludtod 12, ito ay patungkol sa pagpapakumbaba. 呢個就係態度。 Bago ang karangalan, matuto tayong magpakumbaba. Ito dapat ang ating maging ugali. Ang masipag na ugali, ang mapagtiwalang ugali, at ang mapagpapakumbabang ugali. At ang taludtod, 13, 是他的愚昧和 nakakaya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. Sabi niya, alam ko, naintindihan ko, dapat gawin ko ang abakada. 好啦，你唔使再 Oo, 你一定是怎樣怎樣， itigilan mo ito. 沒有智慧， 冇智慧。 你就讓他講。 Iniisipin mo na ito ay hindi isang matalino. Hayaan mo muna silang matapos. 根本不耐煩呐， 就係唔好咁樣咁唔耐煩， Huwag kang mawalan ng pasensya. 就聽聽他 Makinig ka lamang. 就聽聽人哋點樣講， 會聽出一些 Makinig ka sa kanilang puso. 聽出啲唔同嘅事情出嚟。 At maaring may marinig ka na kakaiba na iba. So ito ay isang pagpapakumbaba na pag-uugali. 人有疾病，心能忍耐，心靈憂傷，誰能承當呢？ 講到我們的心啊， 講到我哋嘅心， Ang matatag na kalooban ay mabuti sa tao, ngunit mahina ang loob. Anong mangyayari dito? 良藥。心如果憂傷呢，心如果憂傷，人會生病， Ang 會生病，骨頭會出問題的。
Kung tayo ay masayahin, ito ay isang gamot, ngunit ang espiritu natin ay hindi maganda. Ito ay nagpapatuyo ng ating buto. Kaya mahalaga ang ating puso ay puno ng kagalakan at ang puso natin ay nagnanais ng karunungan. Makinig tayo sa karunungan. 所以智慧係一個態度。 在谦虚， Kaya ang karunungan ay makikita sa ating ugali bilang isang mapagpakumbaba at nagtitiwala sa Diyos. At tayo ay masayahin, tayo ay may pagnanais. Ang ikaapat na talata ay ang taludtod 16 hanggang 19. 活在一个关系常常出现很多问题的团体里面。 Tayo ay namumuhay sa isang komunidad na ang relasyon, isang samahan ay nagkakaroon ng problema. Minsan, ang relasyon natin sa mga tao ay hindi nagiging madali. Gusto ko silang kausapin pero hindi ko magawa. Maaring bumili ka ng regalo. Bumili ka ng regalo bago ka makipagkita sa kanila. 就你可能会觉得擦鞋，好，这个是看你的心咯。好， Depende sa inyong 这个 puso. 是圣经里面五祭那个数祭的概念。 So ito ay ang konsepto ng isang pagbibigay ng handog. May 5 pamaraan ng paghahandog dito sa Biblia. Regalo. Regalo ay ang pagreregalo ay nagbibigay ng isang maayos din na relasyon at magiging malapit sa relasyon. Tulad ng ang kapitbahay mo, kung kayo ay may hindi pagkakaunawan, kailangan nyong makinig sa isa't isa. Sa taludtod 18, ang sigalot ay maaring malutas sa palabunutan at mapagkasundo ang mahigpit na magkaaway. Minsan may ayaw magbigay o magpalabunutan at ipakatiwala ito sa ating Diyos. Sa taludtod 19, ang kaibigang nasaktan ay higit pa sa lungsod na napapadiran. Ang di pagkakaunawaan ay mas matibay pa kaysa isang tarangkan. Bakit napakahirap nito? Dahil ginugol nila ang kanilang buong buhay sa paglaban sa isa't isa. Ang mabuti at hindi magandang panahon o dapat sa ganitong paraan mo ako tratuhin sa bagay na ito. At paano naman ang mga ibang issues? Paano mo ako tratuhin? So, ang pagkanilang pagsasama ay naging halo-halo na. 但係智慧人可以處理啲咁嘅問題。其實這個就是夫妻的概念。其實呢個就係夫妻型嘅概念。就相處5年、10年、20年。 Ito ay konsepto ng couples camp. Nagsama na sila ng 5 taon, 10 taon, 20 taon, araw-araw. May magandang bagay at hindi magandang bagay na nangyayari. Ngunit dahil sa karunungan ng ating Diyos, paunti-unti na ayos natin ang hindi pagkakaunawaan. Kaya ang taong may karunungan ay nagbibigay ng kaayusan at nagpinagsasama ng matagal ang mga malalakas. At winawasak nito ang hindi pagkakaunawaan sa mga magkakapatid. Dapat nating naisin ang kapayapaan. Kailangan nating manitili sa isang maayos na relasyon. Kung meron tayong problema, kailangan nating itong ayusin nang sa gayon ay mamuhay tayo ng may kagalakan. Sa taludtod 20, ang karunungan ay makikita sa ating pananalita, sa ating asawa, at sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang taong marunong ay dapat maging maingat sa salita. Kung ikaw ay nagsasalita ng biyaya, so magbibigay ito ng biyaya. Kung negatibo ang sasabihin mo,
magbibigay ito ng negatibong resulta, kaya dapat maging maingat ka. Sabi niya dito sa Taludtod 22, ang mabuting may bahay ay isang kayamanan, siya'y pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. 我今日睇嘅時候有啲想笑， Nung nabasa ko ito, gusto kong tumawa. 因為原文冇賢妻賢呢個字， Sabi niya dito, maghanap ka ng may bahay, ngunit sa version ng mga Chinese, sabi niya, humanap ka ng mabuting asawa. 翻譯嘅人就諗點會係咁嘅咧？ Sabi dito, hindi ka lamang dapat humanap ng asawa, ngunit humanap ka ng mabuting may bahay. So, 係咁樣。 dito wala namang hindi pagkakaunawaan sa translation sa English, ngunit ito ay nasasabi dito, humanap ka ng asawa, ngunit ito ay 一個獨居嘅人， kailangan mo ito upang ikaw ay hindi mag-isa. Kung humanap ka na, kung mayroon kang asawa, nakahanap ka lang ng mabuting bagay. Pero sabi niya dito, hindi dapat ganito. Kailangan kong ilagay ang mabuting may bahay sa translation. 所以有啲中文版本咧下邊有虛線點點點。 So sa Chinese, meron tayong tok. So sa English, nilagay nila doon sa original na pagkakasalid. So, kailangan nating malaman na ang asawa ay isang mabuting bagay. Ang pinakahuli dito, ang sa huling taludtod, sabi niya may pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. So, minsan kung marami kang kaibigan, sa huli, mas maraming oras ang ginugugol mo para sa kanila, ngunit ito ay hindi nagkakaroon ng magandang epekto sa'yo. O, ang mga ibang kapatid, 咩都要應酬，咩嘢 gusto nilang maraming kaibigan, pinag-usapan nilang abakada. 識幾個好朋友為你兩肋 Kung ikaw ay merong kaunting kaibigan, ngunit sila ay mabubuti, mga kaibigan na palaging nandyan sa tabi mo, mga kaibigan na tutulong para sa iyo, at kung ikaw ay nasa kaguluhan, sila ay handang tumulong para sa iyo. At syempre, si Jesus ang ating pinaka mabuting kaibigan, 我都可以有幾個心 ang ating best friend. Ngunit kailangan din nating magkaroon ng relasyon sa ibang kapatid at magkaroon ng mabuting kaibigan. At meron kang mabuting asawa na tutulong sa iyo, napakagandang bagay. 有講賢惠嘅親 Ang kumanap ng asawa at maiintindihan mo ang kapangyarihan ng iyong salita at ikaw ay magiging matalino. Patuloy tayong tulungan ng ating Panginoon, at dito po nagtatapos ang mensahe sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.